I trust, I believe that the Lord's way was best. I would read in His Word how He mothered the bird and grieved when it fell from its nest. How I felt His delight when I chose to do right, and I prayed I would... Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is More Than Ever ni Karen Peak and the New River sa kanilang album na 10th Revival Homecoming. So wala pong pagtatagal ay bukbuksan po natin ang banal na kasulatan sa aklat po ng Awit or Book of Psalms chapter 51 verses 1 hanggang 13. Ito po yung dalangin ng paghingi ng kapatawaran ni David, no? Ito yung confession ni David. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko'y kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid na kana ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat pang iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang paghariin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. So magang ito ay pag-uusapan natin ang tinatawag na true confession. Ito po yung common song na atin narinig, no? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Ito po yung common na awit po ni David, no? Nung siya po ay nagkasala ng adultery kay Bathsheba, and at the same time ay nagkaroon din siya ng murder, no? Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba, nang sa ganun si Bathsheba ay maging asawa niya, which is a double crime against the Lord. But David asked the Lord for forgiveness. He confessed his sins before the Lord. Confession is telling that we have sinned or admitting na tayo nagkasala sa kanyang harapan. Si David po ay naging tapat sa Diyos, no? Despite sa kanyang nagawa, tinawag siya ng Diyos. Pagkatapos nito, tinawag siyang kaibigan, a man after God's own heart. So he became a friend of God. He was part of the heart of God, no? Naging special siya sa puso ng ating Panginoon. Bakit po? Dahil sa attitude ni David, nang siya ay nagkasala, ay hindi niya pinapatigas ang kanyang sa puso, bagkus inamin niya ang kasalanan kanyang nagawa. Yun po sana ang maging attitude natin kung tayo ay magkasala. Hindi po sana tayo maging matibgas at maging mayabang, bagkus tayo po ay magpakumbaba at aminin na tayo nagkasala at sabihin, Lord, alam mo ang aking buhay, alam mo walang nakatagot na kalihim sa iyo, linisin niyo po ako at bigyan ng pangalawang pagkakataon. Because God is faithful if we will just come to Him and ask for His forgiveness. Thinking that this may be the exact day that Jesus would sound forth the cry. There was nothing but blue sky, one little white cloud, slowly slipping along. I got so excited that I shouted out loud, this may be the cloud He's coming back on. This may be the cloud He's coming back on. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is The Cloud He's Coming Back On, na inawit po ng The Kingsmen sa kanilang album na When God Runs.
Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa umagang ito at nais kong ibahagi sa inyo itong ilang biblical truth na akin pong isinulat. When we confess, He is faithful and just to forgive. All we need mga kapatid is confession. Maging tapat lang tayo sa Diyos at aminin na tayo nagkasala. Hindi naman tayo agad papaluin ng Diyos pag tayo umamin. And the good thing is, God is faithful. He will forgive us despite sa ating nagawa. Though we were born with iniquity, and it runs in our blood, but by Jesus' blood run on our veins, we are eternally forgiven. Dahil sa dugo ni Jesus Christ, no? Anyway, pinanganak tayo makasalanan, no? Ang nasa dugo natin ay yung kasalanan ni Adan at ni Eva. Hindi tayo tinuruan magsinungaling, pero natuto tayo magsinungaling. Hindi tayo tinuruan na, na gumawa ng kasalanan, pero nakagawa tayo ng kasalanan. Why? Because we want to protect ourselves. And most often, we don't recognize that it's already sin. No, it's already sinning against God. So, because it is in our veins, no, nasa dugo natin na tayo'y makasalanan. Pero dahil sa dugo ni Jesus Christ na dumadaloy din sa atin, we are eternally forgiven. Pinatawad na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Another point po na gusto kong iparating is, His grace is sufficient for me. Ibig sabihin, ang grace, awa at habag ng ating Panginoon ay kumplito pa rin po. Ang awa niya ay hanggang ngayon ay nandito pa. Kung hihingi lang tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan, handa siyang magpatawad sa atin. Sabi nga ni David sa Psalms 51 verse 5, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Sabi niya, pinanganak akong makasalanan. No, nagkakasala ako. Sa tiyan pa lang ay mayroon ng kasalanan na naghari sa akin. But David recognizes that he needs the Lord. The same is true with us. His grace is sufficient for us. Kahit nagkakasala tayo sa salita, sa isip, sa gawa, still, ang Diyos handang magpatawad sa atin. Another point po, the sin that are not forgiven are the unconfessed sin. Ang kasalanan lang po na hindi kayang patawarin ng Diyos ay yung kasalanan na hindi natin hiningan ng tawad. Pero hanggang kaya nating humingi ng tawad sa Panginoon, handa rin po siyang magpatawad sa atin. Last point po na gusto kong ibahagi bago tayo magtapos. Own up to your sin and experience the joy of confession. Kung tayo po ay humingi lang ng patawad o humingi lang ng kapatawaran sa Diyos, if we will just confess and admit that we have sinned against Him, you will experience the joy that is beyond compare. Because God is able and is willing to forgive us of all our iniquities. Mahal po tayo ng Panginoon. God bless po.